Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At ngayon mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ganyan din naman yung mga idol natin na nasa ibayong dagat, saan man kayong panig ng ating mundo naroon mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang araw. At nawa ay nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, iwan muna natin yung dati nating pinapaksa na napapanahong issue tungkol sa mga napapanahong issue. Babalikan natin yung tungkol sa sistema ng paranormal system tulad ng ating mga kapwa content creator dyan na nasa larangan ng ghost hunter, ghost explorer at iba pang mga paranormal expert. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, sana ay samahan nyo ko sa maikling sandali nitong ating video para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating tatalakayin. Alam nyo mga idol, shoutout na pala sa ating idol na si Bungo, Idol Bongs. Man, shoutout sa iyo. Ang paksa ng aking tatalakayin, idol, ay tungkol dito sa napanood ko sa ating idol na si Idol Bungo. Tungkol doon sa ating mga kapwa ghost hunter na naniniwala at nanghahawak doon sa kanilang mga gadget na ginagamit. Nabanggit ko na ito sa comment section ng ating idol na si Bungo na ang mga gadget o anumang uri ng aparato, kung ang tatalakayin nila, tutukoyin nila ay tungkol sa mga espiritu o mga entity matitikap ng mga gadget at ng anumang uri ng aparato. Pero ang espiritu, tandaan nyo mga idol, hindi kayang pick upin yan ng anumang gadget na inyong ginagamit. Bakit? Dahil ang isang espiritu mga idol, walang kalagayan. Wala itong sapat na kakayahan para pagalawin o pakilusin ang anumang bagay na nasa loob ng mga abandonadong bahay o gusali na inyong pinag-e-exploran. Ang tanging magagawa lang ng espiritu na dapat yung ingatan, yung may masaniban sa inyo. Dahil ang espiritu, sumasalib yan sa mga nilalang na may buhay, tulad ng mga hayop, lalo na sa mga tao. Yan ang kaukulan ng isang espiritu. Pero yung magpapagalaw ng anumang mga bagay, tulad ng mga gadget, hindi po. Pero ang mga entity tulad ng mga engkanto at mga kauri nito, pwedeng magpagalaw at pwedeng pakilusin ang anumang mga bagay na nasa loob ng inyong pinag-e-exploran. Yan mga idol, pero pagdating sa espiritu, wala. Hindi yan makakapagpagalaw. Kaya yung iba dyan na napapanood natin mga ghost hunter, may mga daladalang spirit ball daw yun. Na pag yun daw umilaw, it means lang na may espiritu sa lugar na yan. O may mga multo. Hindi po yun. Kung sakali mang umilaw yun, hindi yun espiritu. Entity yun. Engkanto o maligno o anumang bagay na nariyan. Pero espiritu, hindi yan kayang pailawin. Kaya, hindi ko naman dinidebunk yung mga ghost hunter natin na inaakala nilang espiritu na sasagap nila. Pero pinagpapauna ko na, hindi po. Hindi po yan makakasagap ng anumang uri ng
espiritu. Entity pwede. O mga engkanto, maligno, at mga kahuri nito. Yan ang pwedeng masagap. Dahil yan, may likas na anyo, may likas na kakayahan. Hindi kagaya ng espiritu. Ang espiritu, nangihiram lang yan ng lakas sa tao, sa kanyang sasaliban o sasapian. Ganyan mga idol. Hindi kagaya ng mga entity. Kahit hindi mo nakikita yan, kayang magpagalaw ng anumang mga bagay yan. At kayang manakit yan. Delikado nga yan, mas delikado yan kaysa sa mga espiritu. Oo, ang espiritu, magpakita man yan doon sa anyo nung namatay, kung sino man yung mga namatay sa lugar na yan, imahin lang yon na inanyuhan. Pero hindi talaga siya yon. Yan mga idol, nabanggit ko na yan sa mga una kong video. Dahil ang espiritu kailanman ay walang kakayahan na magpakilos ng anumang mga bagay o manakit kanino man. Makakapanakit lang ang isang espiritu kapag yan ay merong sinapian o sinaniban isa man sa inyo. At pag yan may sinaniban isa man sa inyo, meron kayong peligro. At pati yung sinaniban, peligroso rin. Dahil sa oras na hindi kayo marunong magpalayas, na nakasanib dyan o nakapasok dyan, delikado. May delikado kayo. Oo. Ang mga entity, sumasanib din. Pumapasok din. Oo. Pero, mas malimit pumasok ang espiritu. Kaya, pag nakikipag-usap kayo doon sa gadget at tinutukoy nyo espiritu, wag. Huwag nyo tukoyin ang espiritu. Yan ang espiritu, hindi yan papasok dyan sa gadget. Baka katutukoy-tukoy nyo, nagtatanong kayo, kung ano pa man, ano, may papasukan isa sa inyo yan. Yun ang delikado. Mga idol, nabanggit ko na yan sa mga una ko pang video. Dahil mga idol, hindi naman kaila sa inyo doon sa mga una kong video, ang talagang video ko tungkol sa ganito. Oo, na panahon lang na sumabak ako sa mga ibang video, sa mga napapanahong issue. Oo, tulad nung kay Epifanio Labrador, etc. at sa iba pa. Pero ngayon, balikan natin yung tungkol sa mga paranormal system. Kaya yan mga idol, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong paniniwalaan na ang espiritu nakakapagpagalaw ng anumang bagay. Hindi. Oo. Aanyuhan lang niya yung mga namatay para mapapaniwala yung mga kamag-anak na namatay o sino pa man tao na ang patay ay muling nagbabalik. Ganon ang mga espiritu mga idol. Hindi kagaya ng entity, yung mga engkanto, mga lamang lupa na yan, mga maligno, kung ano-ano pa, yan ang delikado sa inyong pupuntahan. At tandaan nyo mga idol, nabanggit ko na rin sa una ko mga video. Ang diablo, nakahanda sa inyong pupuntahan at alam na darating kayo. Kaya kayong mag-i-explore saan mang lugar yan, anumang abandonadong lugar yan, o haunted house, kailangan kayo handa rin. Dahil hindi nyo alam kung ano ang kahihinatnan at kasasapitan ninyo pagdating dyan. Dahil baka subukin kayo ng diablo sa inyong ginagawa at hindi kayo handa, baka mataranta kayo. Mahirap kalaban mga idol ng diablo. Totoo yan. At pag pinakilos niya yung mga entity dyan, although hindi niya hawak yan, tandaan nyo mga idol, ang mga entity, ang mga engkanto, mga kung ano-ano pa mga kaurinto, hindi yan saklaw na ang diablo. Kasi, hindi yan nila kauri. Ang mga engkanto at mga entity, tulad ng mga kapre na yan, yung mga sinasabi nilang mga tikbalang, may sariling mundo yan. At kasabayan, nanilikha ng mga anghel sa langit. Ganon din naman ang diablo na si Satanas, isa rin niya sa mga pinahirang kirubin na nagmataas kaya itinapon sa lupa. Kasabay nilang nilalang yung mga elemento. Kaya hindi yan saklaw ng diablo. May sarili yang mundo, may sariling kaharian, at may sariling kapangyarihan. Yon. Pero kayang pakilusin niya ng diablo kung gugustuhin ng diablo. Dahil mas mataas ang kapangyarihan ng diablo kaysa sa kanila. Oo. Yon.
Ang mga entity kasi, katulad natin mga tao yan, eh. May sariling physical na kaanyuhan. Bagamat hindi nakikita yung mga engkanto kung ayaw nilang magpakita, pero may sarili silang physical na anyo. Kaya kahit hindi mo nakikita yan, kayang magpagalaw ng anumang mga bagay yan. At kayang manakit yan. Kayang dumampot ng anumang bagay yan para ihampas sa'yo. O itulak ka kung nasa mataas na lugar ka ng isang gusali. Yon. Pero walang kakayahan ang mga espiritu na kagaya ng mga elemento. Kaya sana maunawaan to ng ating mga kapwa ghost explorer at ghost hunter. Lalo na yung ating mga paranormal investigator. Pag nag-iimbestiga kayo sa isang abandonadong lugar o abandonadong bahay, huwag kayong tatawag ng espiritu tungkol sa mga gadget nyo. Huwag nyo gagamitin yung gadget nyo sa mga espiritu. Hindi yan papasok at hindi yan makakatugon sa inyo. Ang tutugon dyan, tandaan nyo, elemento. Dahil sila may kakayahan na magpakilos at magpagalaw ng anumang mga bagay. Yan ang hindi alam ng ating maraming ghost hunter at mga ghost explorer. Akala nila, pagpasok nila sa isang lugar, may dala silang gadget, ang una nilang tukoy, espiritu o mga kaluluwang ligaw. Hindi po. Anumang abandonadong bahay o abandonadong lugar, pamumugaran niya ng mga elemento. Oo, kasi gusto niyan yung tahimik na lugar at walang istorbo. Kaya pag nabulabog niya sila dyan sa inyo pinag-i-exploran at nakusunadahan kayo ng mga elementong yan, may peligro. Sundan kayo sa inyong bahay at baka pati pamilya nyo mapinsala. Kaya advice ko palagi, kahit sa una kong video, kung kayo ay may mga taglay na sprekitik o yung tinatawag na orasyon, bago kayo pumunta sa isang lugar, ikarga nyo na. Para meron kang proteksyon. Bibigyan ko na kayo ng tip. Ang madaling pasukan ng masamang espiritu, una na, yung walang pananampalataya at mahina ang kanyang pananalig sa ating Panginoon. Sana yan. Pangalawa, yung may matinding takot sa dibdib at malakas ang guni-guni. Yan. Yan ang mga madaling pasukan ng mga masamang espiritu. Pangatlo, yung mga tao na masyadong tiwala sa sarili at walang taglay na proteksyon. Although meron siyang alam sa sprekitik, hindi niya ginagamit. Tulad na napanood dati sa mga ghost explorer. Ewan ko lang kung totoo yun, kung scripted lang yun o hindi. Nung may mga nagmimilagro na doon sa pinuntahan, anong sabi ng isa? Huwag ka magproteksyon. Lalayas yan. No. Mga idol, ang Diablo, kahit magproteksyon ka, hindi yan aalis. Bakit? Baka subukin ka pa nga doon sa proteksyon mo kung kaya mo di ba? Hindi lalayas yan. Magproteksyon ka. At alam ng Diablo kung sino sa inyo ang merong sprekitik na taglay sa kanilang katawan. At yung walang sprekitik, yan ang unang madadali. Tandaan niyo mga idol. Kasi anumang lugar ang pupuntahan nyo, lalo't abandonado, ang unang namumugad dyan, Diablo. Pinag-aarian ng Diablo yung lugar na yan. At yung mga espiritu sinasabi nyo, siya ang magpapakilos dyan. Tapos yung mga elementong nariyan, pangunahin na, ang mga elemento nasa labas lang ng gusali. Meron din mga mangilan-ngilan na pumapasok. Kaya yun ang delikado sa mga kapwa nating ghost hunter, ghost explorer, na walang proteksyon sa sarili. Tandaan nyo mga idol, ang Diablo sa inyong pupuntahan nakahanda. Kaya kayong pupunta dyan, kailangan handa rin. Diba tama? Yan mga idol. Kaya huwag niyong paniniwalaan na gumalaw ang inyong gadget, espiritu na. Hindi. Kapag meron kayong ginamit na gadget at gumalaw ang gadget, pasok nyo agad sa isip nyo, elemento yan, nanariyan sa inyong paligid.
Kasi ang elemento may kakayahan na magpakilo ng anumang mga bagay. Yan. Kaya mga idol, ako, hindi ko naman sinasabi sa inyong magaling akong ghost hunter, magaling akong vlogger lang din ako katulad nyo, pero sa karanasan, idol, siguro wala pa kayo sa ganyang larangan, nariyan na ang inyong lingkod. Dahil nabanggit ko na sa mga una kong video, naging kasama ako dati ng bayaw kong paranormal. So, kaya alam ko ang mga bagay na yan. At itong araw, wala yung mga gadget-gadget. Kapag meron kami sinusuring lugar, abandonadong lugar man yan o hindi, wala kaming gadget. Wala. Sariling instinct, sariling pakiramdam. Mararamdaman mo naman mga idol eh. Kapag sa lugar na pinuntahan mo, meron. Lalo't may taglay kang isprekitek, mababibrate mo agad yan. Sa labas pa lang ng area, pagbungad mo, mararamdaman mo na yan. Oo. Kaya nga, lalo kung hindi ka protektado, ang lakas ng pasok sa'yo. Pero kung may proteksyon ka, hindi yan makakaporma. Bagay, kahit di ka naman pagproteksyon, bago ka umalis ng bahay, kung may sarili kang taglay, hindi rin yan makakaporma sa'yo dahil alam nila kung sino ang mga may kakayahan at kung sino ang wala. Kaya yung mga walang alam sa esprekitek o anumang mga orasyon, mag-ingat kayo mga idol. Baka makatagpo kayo ng mga matitindi, kaya hindi na kayo makaalis dyan sa lugar na yan. Makatagpo kayo ng tagabulag, yung sinasabing tagaligaw, baka hindi na kayo makaalis dyan sa pupuntahan nyo. Di ba? Tama? Ganun. At itong araw meron kami kasamang merong third eye. Tandaan nyo yung tunay na may third eye. Sa labas pa lang ng gusali o bahay na pupuntahan nyo, ipasurin nyo na yung area. Yung may third eye, dahil pang yung x-ray machine. Pag silipat niya yung buong area, alam niya kung sino-sino na riyan at kung saan may matinding dyan. Ganon. Kaya nung araw, wala pa yung mga gadget-gadget eh. Di pa uso noon yan. Kailan na lang yan eh. Di ba? Pero kaya ako di ako naniniwala dyan. Ang kaya lang pakilutik niyan, elemento. Espiritu hindi. Kasi kagaya ng mga napapanood natin, ewan natin kung scripted yun o hindi ha. Wala akong pakialam kung scripted o hindi. Yung mga pinto, bukasara, pintana, yung ilaw, pakisindi. Yun. Pero naging karanasan namin yan. Naging karanasan ko yan, idol. Doon sa pinagtrabahuan namin dahil dati akong pintor. Yung pinagtrabahuan namin, may nakaraan yung bahay na yon na nirenovate. Kasi ang trabaho ko dati, pintor. Kami nagpipintura sa mga bahay na nire-renovate. Naging karanasan namin yan. Tanghaling tapat mga idol, nabanggit ko na po sa una kong dito. Kumakain kami. Yung pintuan, mayor na pinto main door. Sumara, wala namang hangin. So, pagkatapos, yung tubig sa gripo, bumukas. Ayun, sabi ng mga kapitbahay, may mga nagpapakita nga daw dyan, yung mga namatay. Pero hindi ko pinaniniwalaan na yun ang nagpapagalaw o nagpapakilos ng mga bagay sa loob ng bahay. Kasi walang kakayahan yun. Wala yun. Kaya nung sumara ang pinto, nagkatinginan kami. Sabi ko, relax lang kayo. May konti, mga idol. Yung kasama namin, kumakain kami. Pinasukan na pala. Tinaniban. Mabutit maagap ako. Tinapuyong ko kagad yun, pinalayas ko. Oh, nagulat pa siya. Lumatawa siya, sabi niya, ano nangyari? Ako pa tinanong, ano nangyari? Sabi ko, ikaw ang tatanungin ko, bakit nag-ibang attitude mo? Ang sabi nga niya, parang nahilo lang daw siya. Tapos hindi niya alam. Ang mga espiritu, mga idol, ganyan. Kung sino ang mahina, yan ang unang papasukan. At yan, mamimisara yan kung tuluyan nakapasok. Yan ang iingatan nyo sa inyong mga pag-explore. Kapag may pinasukan sa inyo, palayasin nyo agad. Elemento man ang pumasok dyan, ng espiritu, palayasin nyo agad. Dahil pag hindi, mahihirapan kayo. May peligro.
Pati yung sinaniba, may peligro yun. Dahil pag pinatulan nyo sa disgrasya niyo yun, wala siyang alam sa mga ginawa nyo. At wala rin siyang alam sa mga ginawa niya. Dahil yung kanyang sariling espiritu nasapawan. Tunog yun. Kita mo nga, sabi nga nung kasama namin, nahilo daw siya. Yung pagkahilo na yun, sasapaw na yun eh. Kaya ka nahilo. Sinapawan na eh. Ano mga idol? Kaya yan, pag-uusapan lang naman natin, pag-ukwento lang natin. Dahil nga doon sa napanood natin, sa idol natin si Bungo. So, hindi ko nababanggitin kung ano yung content na kanyang nire-reactionan. So, basta napanood natin yun. Dahil nga pinaniniwalaan ng ating mga ghost hunter, ghost explorer, yung kanilang mga gadget. Idol, babanggitin ko sa'yo ulit, Idol Bungo. Kung isa ka sa naniniwala sa gadget, hindi kita dinidibang, hindi kita kinokontra. Pero ang akin lang, huwag mong paniwalaan yung mga gadget na nakakasagap ng espiritu. Pwede mong paniwalaan yan, elemento, masasagap yan. Maniniwala ako doon, elemento. Kaya sagapin. Dahil kaya magpagalaw ng elemento ng anumang mga bagay. Pero espiritu, huwag mong paniwalaan na espiritu ang pumapasok yan. Kahit halimbawa, ikaw may dala kang gadget, nag-ano ka rin, nag-explore ka rin minsan, napapanood ko. Kapag gumalaw ang gadget na dala mo, huwag mong paniwalaan na espiritu yan. Ipasok mo agad sa isip mo, elemento na riyan. Hindi espiritu. Kasi ang elemento, wala pa kayo, nandiyan na yan eh. At lalo yung Diablo. Ang Diablo, nariyan na yan, pinag-aarian yung lugar na yan, nakikiramdam yan sa sitwasyon nyo. At pag nalaman ng Diablo na mahina kayong lahat, pwede niyang pakilusin ang anumang elemento na nariyan. Pagamat may sariling mundo at may sariling kapangyarihan ng mga elemento, kaya niya yan dahil masigit ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga itinapon siya sa lupa dahil gusto niyang makipantay sa Diyos eh. Di ba? Ano mga idol? Paano ha? Salamat ng marami at sinamahan niyo ako sa maikling kwentuhan natin ito. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang dyan. At kung may mga tanong para matalakay natin sa mga susunod pang video. Salamat ng marami doon sa ating mga walang sawang taga-subaybay dyan. Pasensyahan nyo na at lumayo tayo ulit doon sa nating topic tungkol sa mga napapanahong issue. Kasi, parang nakakasawa na rin yung ganon. Di ba? Paulit-ulit na lang eh. Kaya dito tayo, balik tayo sa mga paranormal system. Mas maganda ito eh. Dahil dito, ito, sa mga paranormal na pangyayari, talagang yung mga viewer natin na mahilig sa mga kababalagan, may mapupulot sila. Tulad ng mga kinukwento ko ngayon, yung sa mga ating mga viewer na may balak maging paranormal investigator o may balak maging ghost explorer o ghost hunter, wala problema, magdala kayo ng kahit anong gadget, napapanahon yan eh. Uso ngayon yan. Pero tandaan nyo, hindi gumalaw yung gadget na dala nyo, espiritu agad. Hindi. Kailanman ang espiritu, hindi kayang pakilusin yan. Paulit-ulit ko na sinasabi. Pag yan gumalaw, kumilos, tanim nyo agad sa isip nyo, elemento ang nasa loob ng lugar na yan. Okay na, upang muli yung lingkod, si Boyet, pasamantala nagpapaalam, muli, paalam!